Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 1931. Sinadya kong pumunta sa iyo dahil narinig kong sinabi ng binata na narito siya para sumali sa formal na pagtatasa ng disipulo ng Dual Sovereign Pavilion. Hindi ba ikaw ang may hawak nito? I made this trip with hopes na hindi mo siya tatanggapin pagkatapos mo siyang makita. Marahang yumuko si Zeph at nakataas ang kilay habang sinusulyapan si Warren. Alam niyang makulit ang binata na ito noon pa man paano siya lalapit kay Zeph na umaasang tutulungan siya ni Zeph. Tiningnan ni Zeph ang mga magagandang bagay na nakalagay sa mesa. Bagaman ang mga ito ay magagandang regalo, hindi sapat ang mga ito para hadlangan niya ang mga resulta ng pagtatasa. Ito ay medyo mahirap na gawain. Ang pagtatasa ng disipulo ay isang mahalagang bagay at hindi lang ako ang deacon na namamahala sa bagay na ito. Hindi madali para sa akin na gumawa ng kahit ano ng palihim dahil baka magkaproblema ako kapag hindi ako mag-iingat. Isang bakas ng pag-aalala ang agad na sumilay sa mukha ni Warren pagkatapos niyang marinig ito. Gayunpaman, hindi nagtagal ay pinigilan niya ang emosyon. Kuya Zeph, paanong hindi ko malalaman kung sino ka at kung ano ang kaya mo? Hindi ako pupunta sa iyo kung hindi mo ito kaya. Dahil nandito ako, ibig sabihin ay talagang kaya mong gawin ito. Isa lang siyang tao na walang malinaw na pagkakakilanlan, posible pa nga na isa siyang especially iyan na pinadala ng modeled origin clan. Hindi masyadong pinansin ni Zeph ang sinabi ni Warren. Nang makita ni Warren kung paano nagpumilit si Zeph, mabilis siyang kumuha ng 500 lower grade spirited crystals mula sa kanyang storage ring at inilagay ang mga iyon sa mesa ng maayos. Brother Zeph, kung matutulungan mo akong gawin ang bagay na ito, itong mga lower grade spirited crystals ay magiging iyo. Ang 500 piraso ng lower grade spirited crystals ay kumikinang ng isang light purple na kulay at ang mga mata ni Zeph ay kuminang ng isang kawili-wiling kulay nang makita niya ang mga ito. Sa sandaling ito, sa wakas ay sumilay ang ngiti sa kanyang mukha at tumingin siya kay Warren na may kung anong emosyon sa kanyang mukha. Ang orihinal na plano ni Zeph ay mangikil pa kay Warren. Gayunpaman, pagkatapos niyang pag-isipan ito, maaaring bumaling si Warren sa isa pang deacon kung patuloy niyang tatanggihan ang kahilingan at wala siyang maiiwan. Kaya naman, huminto siya nang alam niyang nasa unahan na siya. Alam kong magaling ka sa mga ganyan. Ibigay mo lang sa akin ang bagay na ito at tiyak na hindi ako papayag na makapasa sa pagsusulit ang binatang iyon. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Warren nang marinig ang sinabi ni Zeph. Sa sandaling ito, nakapasok na si Jackie sa Dual Sovereign City at walang ideya sa mga hadlang na itinakda ni Warren para sa kanya. Gayunpaman, hindi gaanong pakialam ni Jackie ang mga ganoong bagay kahit alam niya. Napakaraming mga hadlang at mga taong lumalaban sa kanya sa mga nakaraang taon kaya nasanay na siya sa mga ganitong bagay. Kung siya ay sapat na malakas, ang mga trick na ginamit ng mga halimaw na iyon ay wala. Pagdating niya sa Zenith Sun City, pinalitan na ni Jackie ang lahat ng kanyang premium level spirited rock sa spirited crystals. Pagkatapos ng lahat, ang masiglang kristal ay ang karaniwang pera sa mundong ito. Gayunpaman, ang halaga ng palitan ay talagang mataas. Nakakuha siya ng maraming spirited crystals pagkatapos niyang palitan ang lahat ng premium level spirited rocks na mayroon siya. Nakuha lamang niya ang kanyang mga kamay sa humigit kumulang 1,000 piraso ng mga masiglang kristal. Sa wakas ay naunawaan na nila ang kahulugan ng abala at siksikan pagkatapos nilang makapasok sa Dual Sovereign City. Ang lungsod ay napuno ng lahat ng uri ng mga tao dahil sa mga nakaka-relax na termino upang makapasok sa lungsod. Gayunpaman, kakapasok lang nila sa pangunahing kalye nang hindi na sila makapagpatuloy sa paglalakad dahil masikip ang buong lugar. Si Nash ay hindi na natili sa mustard seed sa buong panahon. Ang kanyang pagsasanay ay umabot sa isang bottleneck at tila mas mabuting mamasyal sa labas. Lumabas si Nash sa mustard seed pagkatapos na makapasok si Jackie sa Dual Sovereign City. Hindi niya napigil ang mapasigaw nang makitang puno ng tao ang mga kalsada. Talagang may nakuha akong kaalaman. Ang mga tao dito sa pangkalahatan ay may mataas na kapangyarihan at karamihan sa kanila ay nakamit na ang nakuhang antas. Kung sila ay nasa Daxia, sila ay nasa pinakamataas na antas ng Diyos. Kabanata 1932. Lumingon si Nash kay Jackie habang nagtatanong, saan tayo susunod? Diretso ba tayo sa Dual Sovereign Pavilion? Tumawa si Jackie at umiling. Bago lang tayo dito at magiging biro tayo kung mag-barge tayo sa Dual Sovereign Pavilion nang wala tayong alam. Bagamat narinig namin ang balita tungkol sa kung paano tumatanggap ang Dual Sovereign Pavilion ng mga bagong disipulo, hindi pa namin alam kung kailan ang admission at kung ano ang mga kondisyon. Napaisip naman si Nash at pumayag. Kung gayon, magtatanong tayo tungkol dito.
Upang maiwasan ang hindi kinakailangang gulo, bumalik si Nash sa buto ng mustasa. Nakapagdesisyon na si Jackie kung saan siya pupunta. Medyo mahirap para sa kanila na magtanong sa sino mang random na tao tungkol sa mga bagay sa mundong ito. Upang maiwasan ang hindi kinakailangang gulo, nakakita si Jackie ng isang karaniwang inn. Gayunpaman, sinabi ng server ng inn na puno ang kanilang inn nang pumasok siya sa lugar. Bahagyang hindi nakaimik si Jackie dahil puno ng tao ang ilang inn na pinasukan niya. Hindi niya inaasahan na ang mga inn ng Dul Sovereign City ay magkakaroon ng ganoong kalaking negosyo na ang bawat isa sa kanila ay puno. Nagpatuloy ito hanggang sa makarating si Jackie sa isang liblib na kalsada. Ang kalsada ay isang napakakipot na eskinita at walang gaanong tao noong siya ay naglalakad sa makipot na eskinita. Nagtatanong si Jackie sa paligid nang may itinuro sa kanya ang direksyon ng isang inn. Siguradong matatagpuan ang inn sa isang malayong lugar. Nakita ng server ng inn si Jackie sa pagpasok niya. Tumingin siya sa ibaba at hindi mukhang masaya dahil tila hindi siya interesado. Maligayang pagdating. Dito ka ba para magpahinga o manatili? Mayroon lang kaming isang guest room at kung plano mong manatili, ang presyo ay 3 lower grade spirited crystal bawat araw. Hindi kami gumagawa ng mga bargain o nagbibigay ng mga diskwento. 3 lower grade spirited crystal para sa bawat araw. Dahil sa presyo, lihim na nabigla si Jackie. Gayunpaman, hindi siya nag-atubiling matagal. Natagpuan niya ang ina ito na may isang bakanteng silid na napakahirap. Kung aalis man siya dahil sa presyo, wala siyang ideya kung makakahanap pa siya ng ibang ina anumang oras. Binayaran ni Jackie ang lower grade spirited crystals nang walang pag-aalinlangan. Wala siyang ideya kung gaano siya katagal mananatili sa Dul Sovereign City kaya nagpasya siyang magbayad ng 10 araw. Pagkatapos niyang bayaran ng spirited crystals, kumuha pa siya ng 5 at inilagay sa harap ng inn server. Naunawaan agad ng server na ito ang pabuya ni Jackie sa kanya. Sa wakas ay tumangala siya at magalang na nagsalita. Mula sa hitsura nito, binalak niyang sabihin ang isang bagay na nakakatawa upang makapasok sa magagandang libro ni Jackie. Gayunpaman, ang pinakaayaw ni Jackie ay ang walang kwentang maliliit na usapan. Kaya naman, dumiretso siya sa punto. Mayroon akong ilang mga katanungan na nais kong itanong sa iyo. Agad namang tumayo ng tuwid ang server at sumilay sa kanyang mukha ang isang formal na peking ngiti. Kagalang-galang na panauhin, ano ang gusto mong malaman? Ako ay orihinal na mula sa Dul Sovereign City at marami akong alam na nangyayari dito. Gayunpaman, maaaring hindi ko alam ang ilan sa mga hindi kilalang sekreto kung gusto mong tanungin ako tungkol sa mga ito. Nagpatuloy si Jackie sa pagsasalita ng mahinahon, hindi ito isang hindi kilalang sekreto. Gusto ko lang itanong kung kailan tatanggap ng mga bagong disipulo ang Dul Sovereign Pavilion. Naintindihan agad ng server ang dahilan kung bakit nandito si Jackie. Sa katunayan, nakalimutan na niya ang dami ng taong gustong maging disipulo ng Dul Sovereign Pavilion na pinagsilbihan niya sa panahong ito. Tinanong mo ang tamang tao. May malaking nangyari sa Dul Sovereign Pavilion kamakailan at binago nila ang kanilang mga patakaran sa pagtanggap ng mga disipulo 1 beses bawat 2 taon sa 1 beses bawat 3 buwan. Naisagawa na nila ang unang admission dati at ang pangalawang admission ay sa 10 araw. Talagang kailangan mong i-grab ang pagkakataong ito. Gayunpaman, sa palagay ko ay medyo matindi ang kompetisyon sa pagkakataong ito. Kabanata 1933. Tinaas ni Jackie ang kanyang kilay, na nagpapahiwatig na ang server ay magpatuloy sa pagsasalita pagkatapos niyang marinig ito. Naging chatterbox ang server at nagsimulang magsalita ng walang tigil. Marami ka pang nabusitang mga inn bago pumunta sa amin. Kamakailan, halos lahat ng mga inn ay puno dahil ang Dul Sovereign Pavilion ay nagre-recruit ng mga disipulo. Narinig ng lahat na ang Dul Sovereign Pavilion ay kulang sa mga alagad kaya't sinusubukan nila ang kanilang makakaya na sumali sa admission test sa Dul Sovereign City. Mahigit 10,000 tao ang pumunta rito kamakailan. Sa wakas ay naunawaan na ni Jackie kung bakit ang bawat inn ay napuno ng mga tao pagkatapos ng sinabi ng server. Lumalabas, hindi dahil maganda ang takbo ng mga inn ng Dul Sovereign City, ito ay dahil ang Dul Sovereign Pavilion ay nagre-recruit ng mga disipulo at nakaakit ito ng malaking bilang ng mga tao na bumisita sa lungsod. Dahil napakaraming tao ang gustong maging disipulo ng Dul Sovereign Pavilion, natural na naging mas mahigpit ang sistema ng pagsusuri ng sekta. Kahit na narinig niya mula sa iba na ang Dul Sovereign Pavilion ay lumuwag sa mga tuntunin dahil nagmamadali silang makakuha ng mga disipulo. Gayunpaman, hindi pa rin ito magiging madali. Nagpatuloy sa pagsasalita ang server ng malalim ang iniisip ni Jackie. Gayunpaman, hindi maraming tao ang tunay na maaaring maging mga disipulo ng Dul Sovereign Pavilion kahit gaano pa sila karami. Bagamat pinaluwag ng Dul Sovereign Pavilion ang mga tuntunin ng recruitment, hindi lang sino man ang maaaring sumali sa sekta.
Mukhang napakalakas mo, sigurado akong maaari kang maging disipulo ng Dole Sovereign Pavilion. Halatang halata ang pambobola sa huling pangungusap na ito kaya ngumiti lang ng mahina si Jackie nang walang sinasabi. Tumigil ang server sa pangungulit sa kanya nang maramdaman niyang bingi na ang pambobola niya. Ito ay ang pagsusulit sa pagpasok para sa mga napiling alagad pagkaraan ng 10 araw at nagkataon lamang na nabuk niya ang silid sa loob ng 10 araw. Gayunpaman, wala siyang ideya kung tungkol saan ang admission test at kung nakapasa siya sa pagsusulit sa kanyang kasalukuyang kondisyon. Talagang hindi kinwestiyon ni Jackie ang kanyang kakayahan dahil natanggap niya ang mga alaala ng dakilang master at nagsanay sa mga kasanayan sa militar na hindi bababa sa antas ng langit. Gayunpaman, ang ganap na lakas ay hindi nangangahulugan na natupad ni Jackie ang mga kondisyon ng pagpasok ng Dole Sovereign Pavilion. Kung may age restriction, baka hindi makasali si Jackie sa sekta. I wonder kung ano ang admission requirement ng Dole Sovereign Pavilion. Alam mo ba ito? Malakas na tumango ang manggagawa dahil pamilyar na pamilyar siya sa mga ganoong bagay. Ang isang malaking bilang ng mga tao ay dumating upang magtanong para sa naturang balita sa panahong ito. Noon, napakahigpit ng rules of admission. Hindi nila gusto ang mga nasa antas na nakuha at kailangan nilang subukan kung ang mga bagong disipulo ay may matatag na paniniwala sa martial arts. Gayunpaman, ang pagsusulit sa pagpasok ay mayroon lamang isang kinakailangan sa ngayon at iyon ay upang gawing sindihan ang obsidian ng 3 ilaw. Subconsciously napataas ng kilay si Jackie pagkatapos niyang marinig ito. Gawing 3 ilaw ang obsidian. Ano ang obsidian? Nagpatuloy sa pagsasalita ang server, to be honest, I have no idea what is obsidian but I understand its effect well. Ano man ang husay sa pakikipaglaban ng isang tao, ang obsidian ay magpapailaw ng ilang ilaw ayon sa kapangyarihang ginamit mo kapag nataman mo ito. Mayroong 5 ilaw sa obsidian at ang pag-iilaw ng 3 ilaw ay magiging isang pass. Matapos ipaliwanag ng server ang mga bagay-bagay kay Jackie, matagumpay niyang napukaw ang pagkamausisa ni Jackie. Gusto niya talagang makita kung ano ang obsidian. Gayunpaman, nadama ni Jackie na may isang bagay na hindi makatuwiran pagkatapos niya. Pinag-isipan ito. Kaya naman, dinala niya ang kanyang hinala. Mukhang patas na tamaan nila ng absolute power ang obsidian para sindihan ng obsidian ang katumbas na bilang ng mga ilaw. Gayunpaman, mukhang hindi ito ang kaso kung iisipin natin ito ng malinaw. Wala silang pakialam sa husay ng isang tao sa pakikipaglaban kapag umamin sila ng mga bagong alagad. Hindi ba't ang mga nasa unang yugto ng nakuhang antas ay may mataas na kamay? Posible bang talagang pinapapasok ng Dole Sovereign Pavilion ang mga tao para magsilbing kanilang kanya na kumpay? Umiling ang server pagkatapos niyang marinig ito. Hindi, kagalang-galang na panauhin. Bagamat ang Dole Sovereign Pavilion ay nagre-recruit ng mga disipulo dahil sa labanan, hindi lang sila naghahanap ng mga kanya na kumpay. Kabanata 1934. Iyan ay magiging sobrang-sobra. Ang recruitment ay may sarili ring mga kondisyon at ang mga bagong alagad na nakikipaglaban sa kahusayan ay hindi maaaring mas mataas kaysa sa unang yugto ng likas na antas dahil ito ang pinakamahusay na antas upang sanayin ang isang tao. Kapag naabot ng isang tao ang intermediate stage ng likas na antas, ang halaga ng pag-aayos ng isang tao na tulad niyan ay magiging mas maliit kumpara sa mga nasa unang yugto. Natigilan si Jackie pagkatapos niyang marinig ito. Naunawaan niya na kung gaano kataas ang husay sa pakikipaglaban ng isang tao nang walang patnubay ng isang guro, mas mababa ang halaga kapag inayos ng sekta ang gayong tao. Kaya naman, ang karaniwang mga sekta ay pipili ng mga alagad na hindi pa rin gaanong malakas. Gayunpaman, ang hindi naintindihan ni Jackie ay ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng una at intermediate na yugto ng likas na antas. Batay sa inilarawan ng server, malaki ang pagkakaiba at hindi ito maintindihan ni Jackie. Maaaring dahil sa mababaw niyang pangunawa sa mundong ito ay hindi niya maintindihan. Gayunpaman, hindi itinuloy ni Jackie ang paghiling na pigilan ng server na maghinala sa kanya. Pagkatapos niyang makatanggap ng balita tungkol sa mga bagay na ito, tumalikod si Jackie at umakyat dahil hindi siya interesado sa iba pang mga bagay. Agad niyang pinasok ang mustard seed sabay balik sa kanyang silid. Sa sandaling iyon, nagawa niyang mabuo ang unang soul sword at gusto niyang mabuo ang pangalawa sa loob ng susunod na 10 araw. Bagaman wala siyang ideya kung magtatagumpay siya sa paggawa nito, kailangan niyang subukan ito. Lumipas ang 10 araw sa isang iglap at patuloy na sinasanay ni Jackie ang kanyang kaluluwa na may pag-asang bubuo siya ng isa pang soul sword. Gayunpaman, kahit anong pilit ni Jackie, hindi siya nakabuo ng isa pang soul sword sa hindi malamang dahilan. Bagamat mayroon siyang mga alaala na iniwan sa kanya ng mga dakilang amo, hindi niya alam kung bakit hindi niya magawa. Para mabuo ang pangalawang soul sword. Tinanong nito si Jackie kung nagkamali ba siya. Sinimulan niyang tingnan ang mga alaala ng dakilang master at hinanap ang dahilan ng kanyang pagkakamali.
Gayunpaman, pagkatapos niyang gumugol ng oras upang tingnan ang mga alaala at pagsamahin ang mga ito sa kanyang proseso ng pagsasanay, hindi pa rin niya mahanap kung saan nagkamali. Sa paglipas ng huling 10 araw, maaari lamang tapusin ni Jackie ang kanyang pagsasanay sa pag-urong ng walang magawa. Bahagyang nataman si Jackie dahil sa nangyari. Paanong hindi dahil ang kanyang pagsasanay ay puno pa rin ng mga hamon at hindi niya matukoy ang kanyang pagkakamali kahit na siya ang nagmamay-ari ng mga alaala. Pagkaalis niya sa inn, pumunta si Jackie sa lugar kung saan isinasagawa ang admission test ng Dulce Sovereign Pavilion kasunod ng patnubay ng server. Ang pagsusulit sa pagpasok ay isinasagawa sa likurang pinto ng Dulce Sovereign Pavilion. Kahit na ito ay lamang ang likod na pinto ng Dulce Sovereign Pavilion, ito ay isang 6 na talampakan ang taas na pinto na may kahangahangang mga dekorasyon. Ang pinto ay napuno ng mga ukit ng maraming rune at ang mga rune na ito ay nagtipon upang bumuo ng magic circle. Sa kasalukuyang husay ni Jackie sa pakikipaglaban, hindi niya natukoy ang function ng magic circle na ito. Pagdating niya sa lugar, natuklasan ni Jackie na hindi bababa sa 2,000 katao ang nakatayo sa harap ng pinto. Malaking bilang ng mga tao ang nabigla at tulad ng sinabi ng server, maraming tao ang naakit na sumali sa admission test dahil ang Dulce Sovereign Pavilion ay lumuwag sa mga tuntunin ng pagsusulit. Lumapit si Jackie at pumili ng isang sulok habang tahimik siyang nakatayo doon habang naghihintay na magsimula ang pagsusulit. Tahimik lang siya sa buong oras ngunit maririnig ang ingay ng usapan na para bang may sumaksak ng trompeta. Pugad. Nakatayo sa hindi kalayuan kay Jackie, isang lalaking mukhang mas bata kay Jackie ang nagsabi, sinabi sa akin ng pangalawang tiyuhin ko na binibigyan niya ako ng 200 piraso ng lower grade spirited crystals basta pumasa ako sa pagsusulit para makabili ako ng kahit anong gusto ko. Ang isa pang lalaki na nakatayo sa tabi niya ay tumawa at sinabing may bahid ng pang-aalipuste sa kanyang tono, pwede bang itigil mo na ang pagiging walang muwang? Nakita mo ba ang napakaraming tao na nakatayo dito? Sa palagay mo ba ay makakapasa ka sa pagsubok kapag napakaraming tao ang lumalaban para sa posisyon na kasama mo? Hindi kumbinsido ang binata pagkatapos niyang marinig ito at matigas na sinabi, sigurado akong alam mo rin ang mga patakaran ng pagsusulit. Hindi mahalaga kung gaano karaming tao ang naroon. Sigurado akong kaya kung maging isang informal na disipulo basta't kaya kung gawing sindihan ng obsidian ng 3 ilaw. Inilibot ng lalaki ang mata sa binata. Sa tingin mo ba, madaling gawing ilaw ang obsidian ng 3 ilaw? Bakit hindi mo isaalang-alang kung anong uri ng lugar ang Dulce Sovereign Pavilion? Ito ay isang sikat na sekta sa 3 baitang. Paano ang mga disipulong na recruit ng Dulce Sovereign Pavilion, na isa sa mga nangungunang sekta sa mga sekta sa 3 baitang, ay magiging mga simpleng tao? Parang nagalit ang binata sa sinabi nitong lalaki. Paano kung 3rd grade sect ito? Hindi ba ang kasalukuyang sitwasyon, isang espesyal? Kahit isang 3rd grade sect ay kinailangang lumuwag sa kanilang mga termino dahil ang labanan sa Modeled Origin Clan ay malapit nang mangyari. Kabanata 1935. Umiling ang lalaking iyon sa hindi pagkakasundo. Masyado kang bata. Bakit hindi mo ito pag-isipang mabuti? Alam mo ba ang konsepto ng mga sekta sa 3 baitang? Sa West Cersei State na ating tinitirhan, kakaunti lamang ang mga sekta sa 3 baitang sa napakalaking bahagi ng lupain. Alam mo ba kung gaano karaming tao ang nasa West Cersei State? Ang dami ng tao dapat nasa trilyon. Gaano karaming mga tao sa mga trilyong ito ng mga tao ang maaaring sumali sa Dulce Sovereign Pavilion? Napalingon ang binata at ayaw makinig sa paliwanag ng taong iyon. Wala akong pakialam sa lahat ng ito. Sigurado akong papasok talaga ako sa Dulce Sovereign Pavilion at baka maging informal disciple pa ako ng sekta. Bagamat nasa huling yugto pa lamang ako nang nakuhang antas, bata pa ako. Dahil sa ilang oras, sigurado akong bubuti ako ng husto. Agad na umikot ang mga mata ng taong iyon nang marinig ang sinabi ng binata. Mukhang ayaw na niyang ituloy ang debate sa binatang ito kaya napalingon siya sa ibang direksyon. Tahimik na tumabi sa kanila si Jackie. Nakakuha siya ng ilang bagong insight tungkol sa Dulce Sovereign Pavilion pagkatapos makinig sa pag-uusap ng dalawang iyon. Ang buong estado ng West Cersei ay mayroon lamang kabuoang 5 sekta sa 3 baitang. Bagamat wala siyang ideya kung gaano kalaki ang West Cersei State, tila mas malaki ito kaysa sa naisip niya mula sa pag-uusap ng dalawang iyon. Tila kailangan niyang basahin ang lahat ng karaniwang kaalaman sa mundong ito pagkatapos niyang sumali sa Dulce Sovereign Pavilion kung hindi ay magmumukha siyang ignorante. Sa mga sandaling ito, maririnig ang alon ng ingay mula sa malayo at tila pagdating ng ilang mahahalagang tao. Akala ni Jackie ay narito ang recruiting team. Gayunpaman, kapag siya tumingin sa gitna ng kaguluhan, napagtanto niya na sa halip ay 2 mayamang young master na nakasuot ng mamahaling damit. Medyo maganda silang dalawa.
Ang mga nakapaligid sa kanila ay tumingin sa dalawang taong ito na may takot at inggit sa kanilang mga mata. Alam ni Jackie na tiyak na may mahalagang pagkakakilanlan ang dalawang ito ngunit wala siyang ideya kung sino sila dahil bago pa lang siya sa mundong ito. Nang magtaka si Jackie sa nangyayari ay umalangaw-ngaw ang boses ng binata. Di ba Morten Ford yun? Nandito talaga siya. Malas talaga namin na makasama siya sa assessment. Walang magawa ang katabi niya. Ang sinadya na mangyari ay tiyak na mangyayari. Di ba sinabi mo yan dati? Ang bilang ng mga tao ay masyadong mayabang ang ginawa ng binata kanina pero simula nang lumitaw ang lalaking ito na tinatawag na Morten Ford parang tipaklong ang nalante niya sa pagtatapos ng taglagas. Wala akong nararamdaman kung lahat ay nasa parehong antas. Malinaw na mas malakas si Morten kumpara sa amin at para akong putik sa ilalim ng kanyang mga paa kapag ikinukumpara namin ang aming sarili sa kanya. Lalong naging interesado si Jackie kay Morten matapos niyang marinig kung paano inilarawan ng 2 taong ito si Morten. Tila si Morten ay may ganap na lakas upang makoronahan bilang panalo sa karamihan, na naging sanhi ng pagkawala ng gana ng iba na makipagkumpetensya, novel drama. Lalong lumakas ang ingay ng mga taong nag-uusap sa nangyari pagkarating ni Morten. Maraming tao ang nananangis habang higit pa sa kanila ang naiinggit sa kanila. Gayunpaman, ang ginawa ng mga taong ito ay hindi makakaapekto kay Morten. Tingnan mo kung sino ang sumusunod sa likod ni Morten. Hindi ba si Gerald Thornton yun? Sinong mag-aasam na magkakasama silang dalawa? Nagpaplano ba sila na magkaroon ng kompetisyon sa harap ng Obsidian at tingnan kung sino sa kanila ang makakakuha ng reward? Para kaming nabiyayaan ng masiglang eksena this time. Si Morten ay ang napakatalino na master ng Ford family habang si Gerald ay medyo malakas na martial artist. Minsang nauwi sa tayang dalawa nang magkaaway sila sa isang tea party. Ang isang tao sa huling yugto ng nakuhang antas ay may kakayahang labanan ang isa na nasa unang yugto ng likas na antas. Ang dalawa sa kanila ay pumasok sa unang yugto ng likas na antas ng sabay. I wonder kung anong level ng combat power ang naabot nila ngayon. Kabanata 1936. Ano ang Tea Party? Ito ay isa pang katagang hindi pa narinig ni Jackie. Gayunpaman, mula sa literal na kahulugan nito, tila ito ay isang martial art exchange gathering. Lumalabas na ang 2 taong ito ay nagpakita ng mga pambihirang talento sa Tea Party na naging dahilan upang malaman ng mga naruroon ang kanilang mga pangalan at humanga sa kanila mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Ang 2 iyon ay nakatayo sa gitna ng karamihan na parang mga crane na nakatayo sa gitna ng isang kawen ng mga manok. Ang mga taong nakapaligid sa kanila ay proactive na gumawa ng puwang para sa mga taong ito ngunit ang 2 iyon ay tila ayaw sa kanila. Lalo na si Morten habang patuloy na sinusulyapan si Gerald sa gilid ng mga mata. Tila mas matipuno si Gerald kumpara kay Morten at tila napakalakas ng mga nakausling kalamnan sa kanyang mga braso. Kaya't palaging inisip ni Morten si Gerald bilang isang buong lakas at walang utak na tao. Nagsimulang pumasok sa kanilang tenga ang usapan sa kanilang paligid. Walang pakialam si Gerald sa mga sinabi ng mga taong ito ngunit si Morten ay napuno ng pang-aalipusta dahil pakiramdam niya ay mas talented siya at mas malakas kaysa kay Gerald. Nakamit nila ang isang tie sa kanilang nakaraang laban dahil siya ay mas bata kay Gerald. Kung magkasing edad lang silang dalawa, siguradong hindi magiging kalaban ni Gerald sa laban. Lalong nagalit si Morten nang marinig niyang binanggit ng mga taong nakapaligid sa kanila na magka-level sila at mahirap malaman kung sino ang mas malakas. Malamig siyang yumuko at nagsalita ng malakas, walang makakaagaw ng Senador Genpil sa akin. Ang kwalifikasyon para makakuha ng pribadong tirahan ay dapat din ang aking 50 kontribusyon na puntos at ito ay magiging akin din. Malamig na yumuko si Gerald pagkatapos niyang marinig ito. Lumingon siya at tumingin kay Morten na para bang dummy ang tingin niya. Hoy, Morten, hindi ka ba natatakot na ma-stroke ang dila mo? Sa tingin mo ba talaga na magiging sayo ang mga bagay na yan pagkatapos mong sabihin? Sa tingin mo ba mas talented ka kaysa sa akin? May sasabihin ako sa iyo. Siguradong magiging number 1 ako sa assessment na ito. Ako lang ang magiging matagumpay na makapagpapailaw ng 5 ilaw sa Obsidian. Pareho silang tiwala sa kanilang mga kakayahan. Tumanggi silang aminin ang pagkatalo sa isa sa mga tuntunin ng kanilang ekspresyon o paraan ng kanilang pagsasalita. Ang pag-aaway ng 2 ito ay naging dahilan upang lalong maging masigla ang kapaligiran. Ito ay isang labanan sa pagitan ng 2 master. Bagamat hindi nila nagawang isali ang kanilang mga sarili sa laban, masaya pa rin silang panoorin ang paglalahad ng kwento sa gilid. Hindi napigilan ng binata na nakatayo sa harap ni Jackie na magsalita ng malungkot nang marinig ang usapan ng 2. Ang mga bagay ay mukhang napakahusay para sa mga malalakas. Silang 2 talaga ang naglalaban para sa unang pwesto. Gusto pa nilang gawing sindihan ang Obsidian ng 5 ilaw.
Gayunpaman, tama ang sinabi ng ating mga ninuno dahil hindi dapat magsalita ang lahat na parabang ang mga bagay ay ganap na. Halatang halata ang selos sa likod ng kanyang mga sinabi na ang taong nakatayo sa kanyang tabi ay hindi maiwasang mapangiti ng malamig. Tinitigan niya ng masama ang binata. Bakit hindi sila makapagsalita sa ganoong paraan? May kapangyarihan silang sabihin iyon at dapat mong itigil ang pagsasalita ng may paninibugho. Bahagyang yumuko ang binata at mukhang may gusto pa siyang sabihin. Gayunpaman, tila napagtanto niya ang selos sa kanyang mga salita at walang ibig sabihin ang kanyang sinabi. Kung tutuusin, may kakayahan silang mga tao at nakakapagsalita lang siya sa maasim na paraan kahit hindi siya kumbinsido. Kung magpapatuloy siya sa pagsasalita, kukunin lang niya ang mga mapanghamak na tingin mula sa iba at wala ng iba. Gayunpaman, nalulungkot pa rin siya nang maisip niya ang mga gantimpala na iyon. Iyan ang Senador Jen Pil. Ito ay isang premium 5th grade pill at ang pag-inom ng isa ay maaaring magpataas ng husay sa pakikipaglaban ng isang tao bukod sa paghuhugas ng nakuhang mabahong hangin. Ito ay maaaring ibenta sa merkado para sa 2,000 mas mababang grade spirited crystals. Sa kasamaang palad, wala akong sapat na kakayahan at maaari ko lamang tingnan na ang gayong mahalagang bagay ay damapo sa mga kamay ng iba. Si Jackie ay tahimik na nakatayo sa isang tabi. Agad na napukaw ang kanyang interes nang mabalitaan niyang ang gantimpala ay isang tableta sa ikalimang baitang, ang Pildores ng Senador Jen. Tila ang pagkuha ng unang lugar ay hindi lamang nagresulta sa pagtanggap ng kaluwalhatian ng pagiging hinahangaan ng iba, maaari din silang makakuha ng ilang aktwal na mga benepisyo. Sa sandaling ito, ayaw nang ipagpatuloy ni Jackie ang kanyang tahimik na streak. Naglakad siya pasulong at magalang na tinanong ang binata, "Nice to meet you, kuya. Nais kong itanong kung ang Senador Jen Pil na iyong nabanggit ay isang premyo para sa taong nakakuha ng unang pwesto." Bukod pa riyan, narinig kong binanggit ni Morten na bukod sa Senador Jen Pil, maaari din silang makakuha ng pribadong tirahan. Kabanata 1937. Nagulat ang taong iyon kay Jackie matapos marinig ang tanong niya. Sinukat niya si Jackie ng taas-baba bago sumagot ng masungit na tono, "You don't know this. Ni hindi mo alam ang reward kapag gusto mong maging disipulo ng Dulce Sovereign Pavilion. Malaya ka na talaga sa pagnanasa." May halatang ironic na pahiwatig sa pangungusap na ito at pinili ni Jackie na huwag pansinin siya. Pagkatapos ay nagsimula siyang magpaliwanag kay Jackie. Ang tao ay hindi gagantimpalaan ng Senador Jen Pil kahit nakakuha sila ng unang pwesto sa assessment. Iyon ay isang premium na first grade spirited pill na gusto ng lahat. Halos imposibleng bilhin ang tableta na may 2,000 mas mababang uri ng masiglang kristal. Dalawa lang ang reward para sa taong unang nakatapos, 50 contribution points at individual accommodation. Kahit na ito ang sikat na Dulce Sovereign Pavilion sa West Cersei State, walang sapat na mga tutuluyan dahil napakaraming mga disipulo. Ang mga bago sa sekta ay maaari lamang manatili sa isang silid kasama ang ilan pang iba. Gayunpaman, pinahihintulutan kang pumili ng isang individual na silid kung pinamamahalaan mong makuha ang unang lugar. Ang pamumuhay ng mag-isa ay makakalutas ng maraming problema. Mahirap pang ang kumuha ng Senador Jen Pil dahil kailangan mong gawing sindihan ang obsidian ng 5 ilaw. Kabisado ni Jackie ang lahat ng ipinaliwanag ng tao dahil ito ay mga kaakit-akit na bagay kay Jackie. Ang Senador Jen Pil ay isang 5th grade pill at nagkakahalaga ng higit sa 2,000 lower grade spirited crystals. Nangangahulugan ito na hindi nakabili si Jackie ng isa sa gayong mga table task kahit na ibenta niya ang lahat ng mayroon siya. Natitiyak niyang malaki ang pakinabang ng Senador Jen Pil sa kanya pagkatapos niyang inumin ito. Ang tableta ay maaaring makatulong sa kanya na matagumpay na mabuo ang pangalawang Soul Sword. Napakahalaga din ng individual na silid para kay Jackie dahil marami siyang sikreto at ayaw niyang maistorbo kapag nagsasanay siya. Ayaw niyang mag-aksaya ng oras sa mga hindi kinakailangang gusot sa ibang tao. Handa si Jackie na manatili sa sarili niyang silid kahit na ang silid ay napakaliit. Habang nag-iisip, itinaas niya ang kanyang ulo at matalim ang tingin sa mga nakasarang pinto. Mukhang kailangan niyang ibigay ang lahat ng mayroon siya sa pagkakataong ito. Hindi lang niya alam kung ano ang magiging resulta ng kanyang huling resulta. Habang unti-unting lumipas ang panahon, unti-unting dumami ang mga taong nagtitipon sa assessment area at nasa 3,000 na sila. Kahit na ang lugar ay isang malaking bahagi ng lupa, ito ay tila masikip dahil maraming tao ang nagkukumpulan sa lugar na iyon. Gayunpaman, hindi gaanong pinansin ni Jackie ang mga ganoong bagay at patuloy na naghintay sa isang sulok, tahimik. Pagkaraan ng ilang oras, bumukas mula sa loob ang ikawalong talampakan ng taas na pintuan sa likod kasunod ng isang langit-ngit na tunog. Unti-unting tumahimik ang maingay na mga tao kasunod ng paglangit-ngit ng pinto. Nakatayo si Jackie habang nakatingin sa direksyong iyon. 3 tao ang makikitang nakatayo sa likod ng malaking pinto.
Ang taong nakatayo sa harap ay puno ng puting buhok bagamat bata pa ang kutis ng mukha. Mabait ang ekspresyon ng mukha niya. Siya ay tila isang taong may mataas na posisyon at maaaring isang elder. Ang dalawa pang nakatayo sa likuran niya ay dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may mabagsik na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Tumingin sila sa mga kalahok sa pagtatasa na may matalim na tingin sa kanilang mga mata. Si Zeph, na nakiusap sa kanya ni Warren, ay isa sa dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang isa pang diakono na nakatayo kasama si Zeph ay si Ambrose Adams. Bagamat pareho silang deacon, hindi sila nagkaroon ng magandang relasyon. Nais nilang sakupin ang mga pagkukulang ng isa't isa para mapawi ang kabilang partido sa kani-kanilang posisyon. Ang taong nakatayo sa harap nila ay isang matanda ngunit siya ay isang informal na elder na may bahagyang mas mababang posisyon. Gayunpaman, hindi mahalaga kung gaano kababa ang kanyang posisyon sa mga matatanda. Ang kakayahang maging isang matanda ay hindi mga mahina. Sinulyapan ni Elder Lee ang mga dadalo sa assessment na may banayad na tingin sa kanyang mga mata habang palihim siyang tumango. Mukhang may kakayahan sila. Kabanata 1938. Parehong alam ni Zeph at Ambrose na kasing taas ng papuri ang makukuha nila. Ito ang nag-udyok sa kanila na seryosohin ang mga tungkulin ng kanilang tagapag-ayos. Hindi ito ang unang pagkakataon na pinamahalaan si Zeph sa pag-anunsyo ng mga patakaran at pagpapanatiling kontrolado ang lahat. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, siya ay nagkaroon ng tulong ni Ambrose. Humiling si Zeph ng isang tao na magdala ng upuan para kay Elder Lee. Ang grupo ay tumayo sa isang linya sa gitna ng pinto at nagsimulang ilista ang mga patakaran sa karamihan ng tao sa ibaba. Ang mga patakaran ay eksaktong kapareho ng dati na narinig ni Jackie mula sa iba. Nagtagal si Zeph sa pagbabasa ng mga alituntunin at bagamat alam na ng mga tao ang mga patakaran, hindi sila nagpakita ng mga palatandaan ng pagkainip sa kanyang napakabagal na bilis. Kung tutuusin, ang lalaking nauna sa kanila ay ang manager ng Dole Sovereign Pavilion. Madali niyang nailabas ang mga ito sa isang suntok. Maging ang bastos na Morten at Gerald ay tahimik na nakinig na ikinatuwa naman ni Zeph. Pagkatapos niyang basahin ang mga patakaran, huminto muna siya bago nagpatuloy sa mas malakas na boses, alam kong alam ninyong lahat ang mga tuntunin sa pamamagitan ng puso ngunit ang susunod kong sinasabi ay isang bagong panuntunang ipinasa mula sa asosasyon ng clan kaya makinig kayong mabuti. Karaniwan, ang mananalo sa unang lugar ay makakatanggap ng mga gantimpala, ngunit ang clan association ay nagpasya na gantimpalaan din ang mga nanalo sa ikalawa hanggang ikasampung pwesto. Ngunit syempre, malaki ang pagkakaiba ng mga gantimpala mula sa unang nanalo. Ang mga mananalo sa ikalawa hanggang ikasampung pwesto ay bawat isa ay makakakuha ng 10 puntos ng kontribusyon. Nagkatinginan ang karamihan. Nais nilang talakayin ang bagong pag-unlad ngunit natatakot na ito ay ituring na hindi naaangkop ng mga matatanda at tagapag-ayos. Bagamat ang mga gantimpala ay ibang-iba sa kung ano ang makukuha ng isang mananalo sa unang pwesto, naunawaan nila sa kanilang puso na ito ay mas mabuti kaysa makakuha ng wala man lang. I-record namin ang resulta ng iyong pagsubok upang kalkulahin ang iyong rango at ang iyong tirahan ay ibabase sa iyong rango, patuloy ni Zeph. Ang aming tirahan ay ibabase sa aming ranking. Nangangahulugan ba iyon na ang mga nasa tuktok ng rango ay makakakuha ng mas mahusay na tirahan? I wonder kung anong rankang ang makukuha ko. Oh well, gagawin ko lang ang lahat ng makakaya ko at umaasa sa best. Nagkaroon ng problema ang mga tao sa kanilang diskusyon at may nag-pipe up, "Excuse me, sir, ano ang mangyayari kung ang dalawang tao ay nakapagsindi ng 3 ilaw ng obsidian ng sabay?" Ang tanong ay umabot sa pinakabuod ng bagay. Kailangang laging huli ang isang tao pagdating sa rango. Kaya sino ang makakakuha ng maikling dulo ng patpat kung ang 3 ilaw ng mga obsidian ay sinindihan ng sabay ng 2 tao? Naningkit ang mata ni Zeph sa taong nagtanong. Medyo naiinis siya sa kanya pero bilang organizer, kailangan niyang magbigay ng mesensi ng paliwanag. Nilakasan niya ang boses niya, sa tingin mo ba hindi natin naisip iyon? Kami ay naghahanda ng husto sa mangyayaring ganoon. Ang mga ilaw ng obsidian ay mananatiling maliwanag lamang sa loob ng 10 segundo. Kaya iyon ang magiging deciding factor para sa resulta. Kabanata 1939. Halimbawa, ang mas malakas sa dalawa ay maaaring makapagsindi ng ikatlong ilaw sa loob ng 6 na segundo habang ang mahina sa dalawa ay magagawa lamang ito sa loob ng 4 na segundo. Naiintindihan mo na ba lahat? Hinawakan ng karamihan ang simpleng paliwanag ng sabay-sabay may kakayahan ang obsidian na sukatin ang enerhiya. Matapos malaman ang kakayahan nito, mas naging curious si Jackie sa obsidian. Nagtaka siya kung paano ito nilikha para magkaroon ito ng kakayahang tumpak na sukatin ang enerhiya sa ganoong antas. Hindi agad ibinalita ni Zeph ang pagsisimula ng pagsusulit ngunit sinadya niyang bigyan ng panahon ang mga kalahok na mag-usap sa kanilang mga sarili.
Ang lahat ng atensyon ng mga tao ay nakatuon sa dalawang pinakamalakas na lalaki sa kanila. Naturally, pinili ni Morten ang mismong sandaling ito upang haplasan ang kanyang ego. Sumulyap siya sa gilid ni Gerald at sinabi sa mayabang na boses, mukhang espesyal nilang ginawa ang pamantayang ito para malaman ng karamihan kung gaano ako kalakas kumpara sa iyo. Isang malakas na buntong hininga si Gerald na may pagtingin na si Morten ay walang iba kundi isang payaso. Hindi man lang siya lumingon kay Morten nang sabihin niyang, alam mo ba kung ilang beses mo nang pinuri ang sarili mo mula nang pumunta rito? Sino ba ang gumagawa niyan? Bakit hindi mo patunayan kung gaano ka talaga katatag sa mga kilos mo imbes sa mga salita mo? Namumula ang mukha ni Morten sa galit. Kinakagat niya ang kanyang mga ngipin na parang gusto niyang kainin ang laman ni Gerald. Panipi. Ang sinasabi ko lang, I'm much stronger than you. Huwag kang maniwala kahit isang segundo ay kapantay kita pagkatapos na nauwi sa draw ang ating nakaraang laban. Hinding-hindi mo ako hihijitin sa buhay na ito at magpakailanman ay nasa ilalim ko. Kinasusuklaman ni Morten kapag ikinukumpara ng isang tao ang kanyang kapangyarihan sa kapangyarihan ni Gerald, na nagsasabing sila ay may pantay na kakayahan. Hindi mailarawan ng mga salita kung gaano niya hinamak ang pakiramdam na iyon. Mula sa simula hanggang sa huli, pakiramdam niya ay mas malakas siya kay Gerald at nauwi sa tabla ang laban nila dahil may advantage si Gerald na mas bata. Inikot ni Gerald ang mga mata kay Morten. Tulad ng sinabi ko, patunayan mo ito sa iyong mga aksyon at huminto sa iyong pagiging babero. Pilit na pinipigilan ng mga tao ang pagtawa nang marinig nila ito. Dahil sa katayuan ni Morten, hindi sila naglakas loob na tumawa ng malakas ngunit maririnig ang tunog ng tawanan na nagmumula sa mga tao doon. Naging sanhi ito ng pagputok ng mga ugat sa noo ni Morten. Ang pamaypay na hawak niya bilang tanda ng kanyang pagpipino ay nagsimulang magduse sa ilalim ng kanyang mahigpit na pagkakahawak. Maghintay ka lang. Hindi ko hahayaang madaliin ang bagay na ito. Huwag kalimutan na ang mananalo sa pangalawang lugar ay makakakuha lamang ng 10 puntos ng kontribusyon habang mayroon pa akong Senador Genpil at iba pang mga trick sa aking manggas. Kapag nainom ko na ang Senador Genpil, tataas ng husto ang kapangyarihan ko at hinding-hindi mo na ako matatalo. Sabi ni Morten. Inilibot muli ni Gerald ang kanyang mga mata. You make it sound as if you'll get first place while I second. Well, huwag mong kalimutan na ang unang lugar ay pag-aari ko. At saka, baka hindi ka man lang makakuha ng pangalawang pwesto kung may lumitaw na dark horse. Nagtitigan ng dalawang lalaki ng mga punyal sa isa't isa at nagnanais na magsimula sila ng labanan doon at pagkatapos. Gayunpaman, malinaw na alam nilang wala sa kanila ang mauunang haharapin ang unang welga ngunit hindi ito naging hadlang sa kanila sa paminta sa isa't isa ng mapanuksong insulto. Kabanata 1940. Sa wakas, inihayag ni Zep ang pagsisimula ng pagsusulit, sisimulan na natin ang pagsusulit ngayon. Pumila na kayo. Ang bawat isa ay magkakaroon ng kani-kanyang turn. Madidisqualify ka kung tumalon ka sa pila. Naputol ang kanilang usapan. Hindi maiwasang magtaka ni Jackie kung bakit sinadya silang bigyan ni Zeph ng oras para makapag-usap sila. Anong mga benepisyo ang posibleng makuha ng asosasyon ng clan mula dito? Habang siya ay nag-iisip tungkol dito, isang binata na nakasuot ng berdeng kamiseta ay nagsimulang maglakad patungo sa Obsidian. Natural lang para sa kanya na kumuha ng unang pwesto dahil siya ang pinakamaagang dumating sa kanila. Ang iba ay natakot sa kanya at nag-alinlangan na mauna dahil alam nilang hindi sila makakalaban sa kanya. Sa bagay, nasa initial state of innate level na ang binata. Bago nahanap ng binata ang kanyang pwesto sa harap ng Obsidian, sinabi sa kanya ni Ambrose, pasa ka sa pagsubok kapag ang 3 ilaw ay nakasindi lahat. Mangyaring tumayo sa likod ko kapag nakapasa ka sa pagsusulit. Tumango ang binata at huminga ng malalim para patatagin ang kanyang emosyon. Pagkatapos, pinagdikit niya ang kanyang mga kamay-kamay sa palad at isang berdeng ilaw ang nagsimulang umikot sa kanyang kamay habang ang isang baging na may neon berdeng glow ay lumitaw mula sa kanyang kamay. Ang baging ay mukhang surreal at napuno ng mahiwagang enerhiya. Inilabas ng binata ang kanyang kanang kamay na may kasamang sigaw at ang baging ay sumugod patungo sa Obsidian na parang makamandag na ahas. Ang berdeng baging ay marahas na hinampas ang Obsidian ng isang pambihirang puwersa ngunit ang Obsidian ay hindi gumalaw kahit 1 pulgada. Ginamit ng binata ang lahat ng kanyang lakas para sa pag-atake na naging sanhi ng pagkadismaya ng kanyang katawan habang tumutulo ang mga patak ng mainit na pawis mula sa kanyang noo. Hingal na hingal siya at mukhang pagod na pagod. Nakarinig ang mga tao ng ilang uri ng kaluskos habang nagsimulang umilo ang Obsidian na nagpalaki sa mga mata ng mga tao sa pagkamangha. 1 ilaw. 2 ilaw. Nakapos ang mga ilaw ng 9 na segundo bago patayin. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share,
And subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.